Hi everyone! So today guys, chichika ko na nga sa inyo kung ano nga ba talaga yung nangyari sa page ko, kung bakit sobrang lungkot ko now, and kung bakit nagdadalamhati ang babae na to, at kung bakit wala akong mga post. And right now, naiisip ko baka lumipat na lang ako ng YT. So, medyo nakakasad talaga siya. Wala pa, naiiyak na ako. Ano ba? Wala akong script be, kung ano lang talaga yung lumabas sa bibig ko, sa utak ko, and sa heart ko. Ayun lang. So, sa Facebook kasi, sobrang sensitive ng Facebook. So, titika ko sa inyo kung paano gumagana. Like, kung paano si Meta. Sobrang higpit ni Meta, kaya maraming nade-demonetize, maraming na not recommendable, maraming nare-restrict. At, isa ako dun. Sad to say, isa ako dun sa mga na-demonetize. Dahil neto mga nakaraan nung April 25, nanto lang mga 3 days ago, ako ay na-demonetize. Like, after ko maligo, nagche-check lang ako ng page ko kasi nga, syempre, kung ano na ba na nga nangyari, ganyan-ganyan. Nag-post kasi ako nung April 25 ng video namin ni Snow. So, nung bata ko pang kapatid. Kaya, ayun. Sobrang higpit ni Meta, lalo na pagdating sa mga bata. Kaya, ang ginawa niya is dinemonetize niya yung video ko, tapos meron pang isa, so dalawa siya. Kaya sobrang bigat talaga ng pinatong niya sa akin na, ano tawag dun, na parusa, parang ganun siya. Parusa sa Facebook. May nag-aayos naman talaga ng page ko, but kapag nagkakaproblema ako, ganyan-ganyan, nung nahack yung page ko, siya yung umaayos. Pero ngayon, sad to say, ang sabi niya sa amin, sana maayos pa, or sana mawala pa yung demonetize ko. Kasi pag demonetize ka, ang ibig sabihin ng demonetize is hindi na ako kikita sa page ko. So parang baliwala na siya. And ang mas malala dun, siguro kasi yung demonetize, yung walang kita, medyo okay pa siya sa akin kasi syempre gusto ko naman mag-spread ng happiness sa Facebook, ganyan-ganyan. And may isa pa naman akong page. Pero yung isa na yun is parang second page ko lang siya, parang pang-alalay lang. Ang masaklap, be, pati yung recommendable ko, tinanggal niya. So, ibig sabihin, hindi niya na ako ilalabas sa mga feeds nyo. Like, hindi niya na ako makikita. Kung makikita niya man ako, like, parang minsan lang, ganon. Ilang araw akong walang upload kasi nalulungkot talaga ako. Pero hindi ko pa siya pinapost sa Facebook kasi nga, umaasa pa ako na baka maayos pa, ganon. Baka maayos pa nung nag-aayos ng page ko. Pero, feeling ko wala ng pag-asa or nega lang ako, parang ganon. Pero sinabihan na rin kasi kami na sana maayos pa. So ibig sabihin, parang 50-50 na yung chance na maayos pa, or like, kikita pa ako, or mare-recommendable pa. So sana maging recommendable na lang. Kaya sobrang love ko talaga yung page ko. But like, 2022 ako nagsimula. 18 years old pa lang ako, and now 20 years old na ako. Nasa akin pa rin yung page ko. But ngayon, parang hirap nang ayusin yung nag-aayos. Para magets nyo, be, lang nalolobat yung ilo ko. Para magets nyo kung ano yung sinasabi ko. Ito yung page ko ngayon. Papakita ko sa inyo. Talagang papakita ko siya para alam nyo, or para nagagets nyo yung kung anong meron sa mga content creator, kung ano yung mga problema ang kinakaharap namin when it comes kay Meta. Dahil sobrang higpit niya. Ayan. Not recommendable na ako, and restrict na ako, demonetize na ako. So, lahat, yung pinakamabigat na parusa, binigay niya sa akin. Ayan. So, ibig sabihin na to, nung parang star na naka-X na siya, not recommendable na siya. So, hindi na ako i-recommend ni Facebook sa mga tao or sa mga followers ko or non-followers, ganon. And nakalagay na rin dito, ayan, your ability to earn is suspended. So, hindi na talaga ako kakita. Kahit na anong gawin kong pagpo-post, pag-upload, unless maayos siya. Pero, 50-50 na nga siya. And, neto pa nga nakaraan, sobrang bigat niya sa akin. Like, ito yung pinakamabigat na problemang kinakaharap ko ngayon. Dahil, dito ako sa Facebook page ko, umaasa. So, naiiyak na ako agad. May second page pa naman ako, so kikita pa naman ako doon. Pero kasi, mahal na mahal ko yung page ko, so parang, naiiyak ako. Parang ang hirap, parang ang hirap bitawan ng page ko para sa akin kasi simula 18, 19, 20, so sana maayos pa talaga kasi after ko mag-debut, nag-try na talaga ako mag-vlog sa Facebook.
Kaya sobrang importante sa akin ng page ko na to dahil dito ako nagsimula and dito ako unang kumita, ganun. Dito ko pinapaaral yung sarili ko. Dito ako kumuha ng TF ko. Dito ako kumuha ng pambaon ko. But besides doon, importante sa akin yung sahod, yung pera, importante sa akin yun. Pero mas importante kasi sa akin yung pamilya na binubuo ko sa page ito, like yung every year ko, ganyan. Meron akong 800k, naghihintay na lang ako magkaroon ng 900 para mag 1 million na tayo, ganyan. And may plano na talaga kami kapag nag 900 ako, kaso lang postpone siya, so nakakalungkot. Pero ganun talaga sa Facebook, ganun talaga kapag content creator ka. Ganito yung mga problema mo, yung parang madedemonetize ka, matatanggalan ka ng karapatan mag-post, mga ganyan-ganyan. Kasi sobrang higpit talaga ng Facebook. And actually, to be honest, sobrang baba ng kitaan ngayon sa Facebook. Alam naman yan ng mga content creator. And ayun yung bago ko problemahin tong demonetize, ayun pa talaga yung problema ko. Kasi sobrang baba talaga ng kita. Like 50% nawawala sa kita ng mga content creator ngayon. So kung iniisip nung sobrang laki ng kita ng mga content creator, hindi na siya ngayon. Kumbaga parang parang nasa sa'yo na lang kung itutuloy mo pa kasi sobrang hirap talagang kumita ngayon sa Facebook. Hindi ko naman guys susukuan yung pagbablog ko dahil ito yung pangarap ko, ito yung passion ko, and mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Like kapag nagbablog ako, sobrang nakakapagod, sobrang nakaka-stress, nakaka-drain, pero ito yung passion ko. Kumbaga kapag may mahal ka kasi, hindi mo yan bibitawan, and kapag ginagawa mo yan parang masaya ka, ganun. So, ganoon din naman sa akin yung pagbablog. Kumbaga, sobrang importante sa akin ito. Parang ito yung bumubuo sa akin. Kung hindi ako nagbablog, or kung wala akong vlog, parang kulang yung araw ko, ganun. Ngayon, lilipat na muna ako sa YT ng pagbablog. Kahit ano sa akin. Hindi ako makapagsalita kasi kapag umiiyak ako. Pero, wala pa namang sinasabi na parang wala nang pag-asa yung page ko. Pero kasi parang nakakapagod sa Facebook. Like, nakakapagod yung mga rules and everything. Kaya parang nakakasuko siya. Pero syempre, hindi naman ako pwedeng sumuko dahil marami akong gustusin, marami akong gusto pang gawin, ganyan. And ngayon, lilipat muna ako sa YT. So, kapag napanood nyo to, baka nasa YT ako. Ilang araw na akong stress, babe. And ang pinakamasakit na part, hindi ko pwedeng ipakita sa magulang ko na hindi ko pwedeng ipakita kay mama na nanghihina na ako. Like, parang mawalan na ako ng pag-asa, ganyan. Kasi basta't ayoko. Nai-stress na talaga ako sa page ko. Like, gabi-gabi ako umiiyak. Pero hindi ko pinapakita kay mama na umiiyak ako. Kasi nga, hindi kami pwedeng panghinaan ng loob. And kailangan maging matatag ako for them. Kasi sobrang dami ko pa talagang pangarap. Pero nakakasuko talaga yung Facebook. Kaya, sabi ko, sige, tatry ko sa YT. Baka kung hindi man ako pinalad noon, nung mga bata-bata pa ako. Kung sa Facebook ako pinalad nung umpisa. So this time, magtatry ulit ako sa YT for vlogging lang naman. Pero minsan siguro mag-upload pa rin ako sa Facebook. Tatry ko lang ngayong buwan. Kapag nag-push sa YT, then sa YT ako, and then sa Facebook, mag-post pa rin naman ako ng mga reels, ganyan-ganyan. Pero nakakasuko talaga sa Facebook. Like, sobrang higpit ng meta. Lalo na sa mga bata. And may makita lang na onting labas yung ganito, labas yung ganyan. Restrict ka talaga. Chinichika ko lang naman sa inyo yung mga nararanasan ko ngayon. Like, sobrang malas ko talaga ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nung nakaraan, baka hapon, namamroblema din ako kasi nawala yung bracelet ko, nabasag yung pabango ko. Like, kahit sobrang liliit na problema, nai-stress talaga ako kasi nga, syempre may main reason naman, which is yung page ko nga na demonetize and not recommendable. And sobrang laking problema talaga nun sa akin kasi ito na yung buhay ko, dito na umiikot yung araw ko. So parang ang hirap tiisin ng ganito. Hindi rin naman sinusukuan nila mama yung page ko, so hindi rin naman talaga akong pwedeng sumuko. Pero kailangan ko na gumawa ng paraan
para medyo mapagaan-gaan yung buhay ko, which is lumipat nga sa YT para sa pagbablog. And I know in my heart nasusuportahan niyo pa rin ako kahit sa YT. So ayun, subscribe na kayo guys dito muna sa YT ko dahil dito muna ako magpo-post ng mga vlogs ko. And sana supportahan niyo pa rin ako kahit na nag-iba ako ng platform. Ganun pa rin naman ako, sa Arian pa rin ako, nag-iba lang ako ng platform kasi napapagod na ako sa Facebook. At habang hindi pa ako nakapag-post sa page ko, habang demonetize pa ako doon and not recommendable, follow nyo muna ako guys sa second page ko, which is yung Arian, pero tatlong N yun, ERYANNN. Ayun, follow nyo muna ako sa second page ko kasi doon ako magpo-post ng mga reels ko, ganyan, kapag may bagong ganap sa YT channel ko, doon ko siya i-upload. And happy ako kasi kapag nasa YT na ako. Ngayon, ito kasi ipopost ko to sa YT. Kapag nasa YT na ako, pwede na ako mag-upload ng mga matatagal na videos kasi pang long videos talaga kapag sa YT, diba? And sana pagtsagaan yung mga long videos ko. Susubukan kong bumalik sa pagluluto. Nahihirapan ako ngayon guys, stress ako kasi parang ang hirap bitawan ng page ko, ang hirap bitawan ng Facebook kasi nandun nga kayo lahat. Pero siguro kung tsatsagain ko naman, like masusundan nyo naman siguro ako sa YT. Hindi nga lang lahat kayo, pero siguro, sana. Pinagpe-pray ko na sana mag-success ako sa YT. Dahil, dito naman talaga ako nagsimula sa YT nung bata pa ako. Naglipat lang ako sa Facebook. Kasi nauso nun yung mga mini vlogs dati sa Facebook and yung mga voice-over kineme-keme. So, nag-try ako. Ngayong nagmamature ako, siguro, naisip ko din na hindi talaga mababawasan yung problema ko. Like, ito talaga yung mga pinakalagi kong problema yung sa page ko. So, siguro, kailangan ko talagang gumawa ng paraan kung paano maiis or paano malilesen yung problema ko sa mga gantong bagay. So, ang naisip ko talaga is kumalat ako sa buong platform. Like, hindi naman sa lahat ng platform, sa YT, mga ganyan, mga Facebook, IG, and TikTok, ganyan. Para kung mawalan man ako sa Facebook, meron pa akong YT. Kung mawalan man ako sa YT, meron pa akong TikTok and IG. So, sa ganon, malulutas ko yung mga problema ko dahil marami akong choices. Iniisip ko rin talaga ngayon, dahil wala akong income this month, dahil nga demonetize ako sa page ko, and nandun lahat ng sahod ko. Hindi ko alam kung makukuha ko siya or what. Pero hindi ko na yun iniisip. Ang inisip ko na lang, sige, bala na, hindi na kita makukuha. Pero gagawa ko ng paraan para kung paano kikita ulit. Like, sa other platform. So, ito iniisip ko yung YT. Iniisip ko na lang din na hindi ako bibigyan ng problema ni Lord. Na alam niyang hindi ko kaya. So, siguro kaya binigay niya sa akin to kasi may mas magandang parating sa akin and talagang sinusubok niya ako ngayong buwan. Pero, talagang papakita ko ba na kaya ko. So, sana mag-boom tayo sa YT and sana mag-success tayo sa isa ko pang page. Financially naman problema talaga ako kung saan ako kukuha ng mga monthly income ko, ganyan-ganyan. Para ako nagsisimula ulit. Alam mo yun, yung parang galing na ako dito dati. Babalik naman ako dito. Pero kung kinaya ko nga dati, siguro mas kakayanin ko talaga ngayon. Kaya lang ako nagdadrama kanina like umiiyak-iyak kasi sobrang mahal na mahal ko talaga yung page ko, so hindi ko talaga siya maiwanan. Pero inisip ko rin na mag-grow ako as a content creator kapag lumipat ako ng ibang platform pa. Like, kasi ang hirap na rin talaga sa Facebook kahit yung mga kitaan sobrang baba na. And naisip ko baka sa YT kaya. Or baka, hindi ko alam kasi wala akong idea kung magkano yung kitaan sa YT. Noong mga times, ngayon kasi natatanggap ko na kahit hindi na maging okay or kahit maging okay, sa YT na muna talaga ako. And noong mga nakaraan, sobrang bigat talaga sa akin. Nung unang nakita ko na demonetize ako, parang hindi pa sumasagi sa isip ko, hindi pa nagsisink in sa akin na, hala, demonetize ako, like wala nang sahod. After mag-sink in sa akin na demonetize na pala talaga ako and hindi na ako lalabas sa feeds nyo, sobrang sakit and sobrang lungkot ko kasi parang wala akong mapagsabihan ng problema ko and like, walang makakaintindi sa akin kasi like yung mga friends ko, nagkikwento naman ako, pero yung mga friends ko kasi kahit ikwento ko, ako rin talaga yung makakasolve ng problema ko dahil ako lang yung nakakaalam kung paano tumatakbo yung Facebook, kung paano ako babangon ulit. Ito ko talaga naranasan na ang hirap pala talaga sabihin ng
word na napapagod na ako. Like, parang, yung, andyan naman sila mama para sa akin, andyan yung boyfriend ko, andyan yung mga kaibigan ko. Pero hindi ko masabi na napapagod na ako. Parang hindi ko na kaya. Parang sobrang lungkot ko na, nasistress na ako, nade-drain na ako, and parang hindi ko na alam yung gagawin ko. And dito lang ako sa bahay namin. Katapat ko lang sila mama. Pero parang hirap na hirap akong sabihin na napapagod na ako. Parang nangihina na ako, ganun. Na parang hindi ko na alam kung ano yung solusyon sa mga problema ko. Ang hirap pala niya. Pinaka-iniisip ko rin kasi talaga yung paano ako financially. Kasi ako nagpapaaral sa sarili ko. Ako nagpapabaon. Ako gumagastos sa sarili ko sa lahat. Kasi gusto ko parang hindi na ako maging pabigat kay mama. So, hindi ko masabi na paano na yung tuition fee ko, parang paano na yung baon ko araw-araw, paano yung mga Shopee ko. Visit. Magawa talaga ako ng paraan para ma-solusyonan ko yung mga problema ko, kasi ako lang din talaga makakatapos nito. At kung hindi ko rin naman susubukan, hindi ko rin naman alam kung ano yung kalalabasan. Kaya, tatry ko na lang para malaman ko kung gagana ba yung mga plano ko, yung plan A ko, yung plan B ko, yung plan C ko. So guys, ayun lang. Sana supportahan nyo ako sa kahit na anumang platform yung papasukin ko. Like ngayon sa YT ako, and sana maging successful siya. Pray for me. Dahil sobrang dami ko pang pangarap para sa akin and para sa family ko. Ang hirap magsimula. Follow nyo na lang ako sa second page ko, guys. And sa YT channel ko. And subscribe na kayo dyan. Sa pag-vlog ko naman, may ipon naman ako. Kasi ina-expect ko na talaga to na dadating din tong time na to na problema ako and na mademonetize or may chance na mademonetize yung page ko. So talagang sabi ko, sige, dapat mag-ipon na ako. Ganyan. And may mga na invest na rin naman ako sa pera ko. And ayun, ang pinakapangarap ko naman talaga para kala mama is magkaroon sila ng kotse. Nagawa ko naman. Pero hindi pa ako titigil doon dahil marami pa akong pangarap. Sobrang dami pa. And magpasaya sa inyo and magbigay ng inspirations like as batang ina. Subscribe na kayo sa channel ko dito dahil magbibigay pa tayo ng more videos na masaya, na hindi ganitong malungkot na vlog ko na nagluluto. Ako, babalik ko na si Arian na nagluluto, na kahit palpak. Ayun lang guys, naniniwala ko na may plano si Lord kung bakit nangyayari itong lahat ng to sa akin. Kung bakit nasa-stress ako, kung bakit nadadrain ako. And ang goal ko ngayon, kasi na-reach ko naman yung mga goal ko sa Facebook eh. Ang goal ko ngayon is magkaroon ng silver play button. Since meron tayong 5K, wow! Meron pa tayong 95K subscribers na kailangang abutin. Pero ayun talaga, sana ma-reach ko yung silver play button and gold play button. Na-excite ako. Sana gumana yung mga plano ko sa buhay. Pray for me. Charot. Subscribe na kayo and sana ma-reach natin yung silver play button na yan. In God's perfect timing. In God's perfect time. Alam guys, love you all and kapit lang. Huwag niyo akong iiwanan and huwag niyo akong bibitawan. Kagaya ng mga ginagawa ng mga ex niyo. Charot. Love you guys. Yun lang, pa-like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!